Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga Photoshop lovers, po sa mga beginners. Ngayon po ay papag-aralan po natin ang ilang mga toolbars. Sa isa pong icon po sa mga toolbars, mga tools na ginagamit po sa Photoshop. Unahin po natin ang Move tool. Ayan po. Ito pong Move tool na to ay ito po ay ginagamit para po ma-move po natin yung mga objects o mga pictures or text sa Photoshop. Halimbawa po itong picture na to, ayan, gamit po ang Move tool ay pwede ko pong ilagay kahit saang bahagi ng inyong layout ang picture. Okay po, basta as long as po nakaselect po dito yung layer 1. Ito pong picture na ito nakikita nyo, yun po ay ang layer 1. Kapag nakaselect po yung background at select nyo po yung Move tool, hindi nyo po magagalaw yan po. Yan makita nyo. Yan po ang lalabas, could not complete your request because the layer is locked. Ibig sabihin po, hindi po nakaselect ang isang layer. Yan po. Halimbawa po, gagawa ko ng isang text. Pipili ko po sa toolbar na to. Nakita nyo po yung horizontal style tool, yung text. Magsusulat po ako dito ng isang text. Halimbawa po ay ayan. Hugot pa more. Ayan. Hugot pa more. Ayan po. So, yun po ang text, no? Pag nakaselect po yan, yung hugot pa more, nakita nyo po dun sa layer, ayan, nakaselect po siya, pwede po siyang ilagay kahit saan. Ayan po. Ayan. So, makita nyo po. Okay. So, gusto po natin palakihin yung text na yan. Select po lang natin at taasan po, lakihan po natin ng font. Nagawin po natin 172. Click po yan. So, hugot na lang. Palitan natin ang hugot. Ayan po. So, kung nakaselect po yung hugot na yan, makita nyo yung text na yan, pwede ko pong dalhin pa kahit po saan yan. Ayan. Kung saan nyo gusto ilagay. So, yun po ang gamit ng Move tool. Nakita nyo pinakaunang icon po sa toolbars na sa bandang kaliwa. Ayan po. Next po. Ayan. Sunod na icon po ay yung rectangular mark tool, kung saan meron pong option yan. Right click nyo pala yung icon, rectangular, elliptical, single row, or single column mark tool. Okay, halimbawa po, iselect ko po yung layer 1, yung picture. Ano po? So, pwede ko pong select yan, gamit ko ng select. Isa-select ko po yung picture ko. Ayan. So, nakaselect na po yung aking picture. Ang purpose niya, kung ano pong gusto nyo, kung gusto nyo i-cut, ayan. Ayan, nawala po siya. Control Z natin, nababalik. Halimbawa po, gusto nyo pong i-copy lang, Control C, Control V. Ayan, pamagitan po ng Move tool, makukopya nyo na yun. O, nandun na po. Ayan. So, gusto ko pong kumuha ulit ng another picture. Yung mukha na lang, Control copy, Control V, pamagitan po ng Move tool. Ayan. So, yun po ang gamit ng pangalawang icon po. Ayan. So, yun po ang gamit. Pangatlo po ay itong lasso tool, polygonal lasso tool or magnetic tool. Pero usually po ang ginagamit ko po ay magnetic tool. Ito po ang gamit niyan. Kung gusto niyo pong i-select yung picture lang, ayan, select nyo lang po talaga yung mukha ng image. Ayan. Kaya po pag nagumagalaw na yung pag-select nyo, control copy po. Hindi po nakaselect yung layer 1, kaya ayaw, control copy, control V. Pamagitan po ng Move tool, pwede nyo pong ayan, i-move na yung ang nakopya lang po ay yung picture, wala na po yung background. So, hanggang dyan lang po muli. At least po mayroon na tayong natutunan na tatlong mga icon o sa mga tools na napaka-basic po at napaka-importanting malaman. Una po ang Move tool, tapos ito pong pangalawa ay ang rectangular at saka magnetic, at yan po ay napakahalaga sa pag-manipulate ng mga object sa inyong layer o sa inyong layout sa Photoshop.
So maraming salamat po at sa muli muling pagkita. Marami pong salamat.